Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So, syempre, una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na binigay po sa atin para makagawa tayo ng mga tutorial patungkol sa ating mga motor. So, bali mga bro, meron lang tayong sasagutin. Meron kasi nagtanong sa akin, paano daw yung pagbibilang ng blink code. Halimbawa, merong error yung motor nyo, hindi nila alam kung paano bilangan yung blink code. Hindi naman sa lahat ng motor ay applicable po ito. Kasi merong mga motor na once na nag-error siya, automatic nandun na yung nakasulat. For example, kagaya ng MT. Ayan, meron tayong MT dito. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan MT-15. Kapag ka nag-error po yan or meron check engine, hindi siya nagbi-blink. Ilaw yung check engine, tapos yung panel niya lalabas doon kung ano yung blink. Pero dito sa Honda Beat, meron kasi tama-tama, merong Honda Beat dito na merong error. Kaya i-share ko sa inyo mga bro kung paano yung tamang pagbibilang or pagbabasa ng blink code para malaman natin kung ano talaga yung problema. So ayun mga bro, bago natin umpisan yung ating video, kung mahilig po kayo sa mga ganitong video, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorials. Ito yun mga bro, yung sinasabi ko sa inyong Honda Beat. Ayan. Tapos ito naman yung MT. Ito naman yung Burgman. Yan, lahat po yan nagkakaroon ng check engine. So, kaibahan nga lang, mayroong blink code, mayroon naman wala, na naka-steady na lang. Okay, tapos ito, tamang-tama mga bro, mayroon po itong blink code, yung motor na ito. Kaya, kina-charge muna natin kasi tinutroubleshoot natin kung ano yung problema. So, yung blink code kasi mga bro, doon yung malalaman yon. Okay? Doon yung malalaman kung ano yung problema. Mayroon na kasing sa lahat ng motor, mayroon ng specific na sira kapag ka nalaman nyo. Halimbawa, dito. Halimbawa, ito, nag-error 46 siya. So, ibig sabihin yan, charging. So, may problema yung charging nito. Either stator, either rectifier, or either battery. Yun yung i-check nyo kapag ka nag-blink code. Check natin kung may blink code to. Malabo mga bro. Ayan, so wala naman po itong check engine. Ayan o. Wala siyang check engine. Pero ito, check natin to mga bro. So maikling video lang ito para lang ito dun sa nagtanong. Ngayon, kung alam nyo na naman, ay skip nyo na yung video mga bro. Huwag nyo na panoorin. Alam nyo na eh. Ngayon, kailangan natin ng susi. Asan susi? May rewiring dito ng para ng pansit to. SSX. Convert sa 250cc. Hi. Grabe mga bro, tinanggal na wiring Honda Beat na. Susian natin mga bro Ay. Baka meron din kayong ganitong problema mga bro. Para malaman natin. Wali nga eh. Kasaksak pala eh. Okay mga bro So, turuan ko kayo kung paano magbilang ng blink code. Basic lang to. Yan mga bro So, susiyan natin. Ganito lang yung pagbibilang niyan mga bro. Ayan Pag susi niyan, nihilaw po yan. Kung may blink code dyan, magbiblink yan. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. 7. Error 7 or code error 7. Ulitin natin. Ganun lang mga bro yung pagbibilang po ng error. Napakadali lang, di ba? Ulitin natin. Yan. Normal po yan ay ilaw. Ayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, ang code nito ay 7. Ano ba yung 7 mga bro? Ang error 7 po ay yung po ay konektado sa ating temperature sensor. So, pwedeng may problema sa wirings, pwedeng putol, pwedeng loose connection, or pwedeng sira na mismo yung pinaka-sensor natin.
So yung tinuro ko sa inyo mga bro is yun kapag ka isa lang. Isang digit po lang. Pero hindi lang po isang digit ang lumalabas na error sa mga FI. Meron dalawang digit, merong 46, merong 50 plus, 52, merong error 1 din. Yan, sa mga Yamaha, malimit sa NMAX B1 po yung error 1. So paano naman magbilang ng blink code kapag kadalawang digit? So hindi po siya kagaya nito na tuloy-tuloy. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi po siya ganun ano. Ang pagbibilang po ng dalawang digit, bali nahahati sa dalawa yon, mabagal at saka mabilis. Yung unang digit, yun yung mga mababagal. Tapos yung dalawang mabilis na digit, yun po yung mabibilis na blink, yun po yung pangalawang digit. For example, meron tayong error 52. Yun naman lagang issue ng Honda Beat, error 52. Yun po ay sa may crankshaft or sa may CKP sensor, napuputol or nasisira. Malimit po dito yan sa Honda Beat. Yan. So, ang pagbibilang naman nun mga bro, pag inon nyo, iilaw yung check engine, magbibiling po yun ng 5 mabagal. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Pagkatapos ng 5, magbiblink ng 2 mabilis. 1, 2. Yan. Ibig sabihin po nun, error 52. Yan. Ganun lang po yung pagbibilang o ano, yung pagbibilang ng check engine para malaman natin. So para saan naman yun? Ito kasi mga bro, meron siyang kaakibat na yung mga code, yung mga numbers ng check engine, meron na siyang nakalagay kung ano yung sira. For example, kagaya ng error 7, magpo-focus po kayo sa temperature sensor. Putol or sira na or lost connection. Ganun po yan. Ngayon, kapag error 52 naman, magpo-focus po kayo sa CKP or sa socket dun sa ilalim na may throttle body. Dun lagi ang sira ng Honda Beat na ito mga bro. So ayun lang, sana nasagot ko yung dun sa mga nagtatanong sa akin kung paano magbilang. Sa lahat po ng ganito yung pagbibilang sa lahat ng FI, hindi lang sa Honda Beat. So kahit sa MIUI, MIU Soul, yan, MIU Gear, ganun po yung proseso ng pagbibilang. Kung 2 digit, mabagal muna, tsaka mabilis. Ipagkukombine nyo yun ang bilang niya. Ayan. Ngayon, kapag isang digit lang, isa lang. Ito naman, ulitin natin. Ilaw siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. So, error 7 niya. So, magpo-focus tayo nito sa temperature sensor. Doon tayo mag-check nito. Bali, pinupull charge lang natin mga bro para mas maganda yung troubleshooting natin. So, sana mga bro, nakatulong sa inyo yung simpleng video natin. O paano ba yan? Hanggang dito lang yung tutorial natin. Magandang araw po sa inyong lahat at ride safe po palagi.